Itong mga kakamping, lalong-lalo na itong si De Lima, aba parang ang linis-linis. Kung makabatikos doon sa sinabi ni Bong Suntay about sa pagnanasa kay Ann Curtis, aba kung makakondena ang linis, tinordyak mo, ginorpit mo yung driver mo. Nung nabuking ka, umamin ka. Ano ang tawag mo? Frailty of a woman. May narinig ba kaming pagkondena sa mga kakamping? Wala, pinagtanggol nyo pa nga. Meron din diyang kakamping na nagwala sa bar. Ano dahilan? Dahil sa pagnanasa sa isang lalaki, gusto niyang maghubad. Nung hindi naghubad, nagwala. May narinig ba kaming pangungundena sa mga kakamping? Wala, bagkos kinampihan pa nga. Meron din diyan, pare, umaming adik, bistadong sinungaling, at nakafollow sa sa Facebook page na ang pangalan ay Kantot Gaming. Kantot Gaming, pare, kalaswahan, desire. Meron din diyan kakamping nakiki-video call. May narinig ba kaming pagkondena sa mga kakamping? Wala. Bagkos ipinagtanggol nyo pa. Ngayon, meron pang isang congresswoman, tira ng tira kay Vice President Sara Duterte. Nung maabsuelto yung tinago niyang asawa dahil sa kasong pang-gagahasa, kinalimutan na ipagbayad ng attorney's fee sa asawa ni Vice President Sara Duterte. Ang kakapal. Oops, words yan. Word yan ni Sara Duterte. Mapapakinggan natin mamaya. Kasi pupuntahan din natin kung paano niya birahin yung mga nambibira sa sa ill-gotten wealth or unexplained wealth na ibinabato nila sa kanya. Puntahan muna natin yung confidential funds ni Delimamaw ng Queen of Sabah. O eto, Delima leaves DOJ with unliquidated 92 million confidential funds. Kailan daw ito? Former Justice Secretary Laila De Lima may have won herself a seat at the Senate but has left the Department of Justice with still unliquidated 123.8 million in confidential funds. Oh, meron ka din naman palang unliquidated confidential funds nung ikaw ay secretary ng DOJ, 123.8 million. Malapit-lapit sa 125 million ni VP Sara. In its annual report for 2015 posted on its website, the Commission on Audit indicated that the amount represents the total unliquidated cash advances given to Special Disbursement Officers or SDOs that year. Verification and analysis conducted by the audit body found that January 1 to December 2015 cash advances under the CF were granted SDOs in the total amount of 173.7 million pesos. Ang laki din pala ng confidential fund mong sa baka. Of this amount, 49.9, 50 million, sabihin na natin, yun lang yung na-liquidate. Ang kapal ng mukha mo, no? Pero, in fairness, ayon kay Delimamaw, na-liquidate na daw ito. Na-settle na daw ito. Kailan kaya? Kailan kaya? Nung bago pumasok si Pangulong Duterte. Wow, biglang nag-liquidate, ganon. Kasi sisilipin yan, ganon. Hehehe. Pero, sabihin natin na nakapag-liquidate nga siya. Ang problema, ito. Also, the COA
discovered that SDOs were granted subsequent cash advances despite non-submission of liquidation reports of previous cash advances in violation of Section 6.1.5 of the said circular, COA Department of Budget and Management Joint Circular Number 2015-01. Sabihin natin, nakapag-liquidate nga siya, o sige na, pagbigyan natin kung nakaliquidate talaga. Pero hindi mo matatanggal na nag-violate siya. Meron siyang ginawang violation ng Section 6.1.5 ng Joint Circular ng COA at DBM na merong number na 2015-01. Hindi mo matatanggap yun. Bakit daw? Kasi nag-grant ulit sila ng cash advances na hindi pa man naliliquidate yung nakaraang cash advances. Bawal pala yun. So nag-violate pa rin siya. Akala mo, delimamaw, ang linis mo. Hindi naman pala. Kapal din talaga ng pagmumukha mo, no? Ngayon, puntahan natin si Vice President Sara Duterte. Doon naman, sa ipinupukol nila na ill-gotten wealth, unexplained wealth, ang laki-laki daw ng pera na nadagdag in 16 years. Mga tanga. O, pakinggan natin yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Kasi babakbakan niya yung mga bumabakbak. At napakasimple yung pagbakbak niya dito. Sabi pa sa impeachment, di ba yung unexplained, unexplained wealth daw ni VP? Nakita mo yon yung parang kung kukumputin mo, yung itinaas nung value ng assets mo, parang sumusweldo ka ng 100,000 per month. Parang ganun eh. But anyways, alam ko na meron naman kayong depensa doon sa SALN. Oo. Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Tama nga naman. Paano niya masasagot kung hindi ninyo sinasabi sa ang banda? At ito, napakatanga talaga ng argumento nila. Nasa SALN. Tingin ninyo kung itatago niya yung yaman niya, ilalagay niya sa SALN. Kung unexplained yan, mga tanga. Ill-gotten wealth yan, mga tanga. Ilalagay ba niya sa SALN niya? Ang bobobo. Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man eh, sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung SALN, kasama yung asawa. Ang cute, no? Di ba kasama po yung asawa doon sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million. Aray mo. Kung nagbayad pa pala yun, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Dapat pala 96 million yung nakadeclare na SALN. Dapat pala, no? Di mas malaki na naman sana. Huy, Luistro, ang kapal mo. Magbayad ka na. Matapos maabsuelto yung asawa mo sa kasong panghahalay. Wala na. Kinalimutan mo na yung obligasyon mo sa abogadong nagtanggol sa'yo. Ang kapal ng mukha no? Sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal ng mukha, diba? Ang kapal daw ng mukha mo, di ba, Luistro? Kapal naman talaga. Apakakapal. Kaya nga kami mag-asawa
tinitingnan namin siya ng mga ano niya, mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko, sabi ko, ito ang kapal na mukha, oh, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Gagi. Clean hand doctrine, yun ba yun? Yun ba yun? Na kung babanat ka, siguraduhin malinis ka. At ang problema pa dito, yung binabanatan mo, dun ka may sariling utang. Kapal na mukha. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. Ano ba ang tawag dyan? Sa korte yun eh. Yes, yes, yes. No, not estafa. Patanggal siya dyan kasi, hindi, kalimutan ko yung term. I'm so Baka ipa-inhibit na maging chairman ng committee on justice, 'di ba? Inhibit, baka inhibit. sorry, nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Di Kasi may utang. ba? 'Di ba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and di ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa salin ko tinuro nila unexplained? Wala. Wala talaga. diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years 16 yun, ha? years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero meron din question. Tataas talaga yung nila, yung pera nila. Kung tignan mo nga naman, yung isang kaso ni Luistro, 8 million yung hindi binayaran. 'Di ba? Isang kaso lang yun. Kung iba pang mga kaso, 'di ba? Dekalibre yung nila na mga abogado to. Kasi ikaw ba naman mag-a-attorneys fee ng 8 million, 'di ba? Wow. Sa May 10 kaso lang na tiga 8 million. 80 million yun di ba? Gagi. May mga iba, imposible naman na 10 lang na high profile na mga kaso yung hinawakan nila within 16 years, di ba? kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng By the billions. kanyang net Billions worth. yun. Oo. By the billions. Tama. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko ituro, gusto ko sabihin nila doon sa listahan kasi may kopya naman yan sila ng SALENCO eh. Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, oh, itong property sa Matina, oh, itong taon na ito at itong property na ito. O para akong masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para akong mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi kasi ang inaakusa, di ba, sa kanila, kay Vice President Sara Duterte, na mga drug lords daw tong mga to. Na yung pera daw nila galing sa illegal na droga. Yun yung gusto nilang ipunto. May mga transfer daw. Pero sabi ni tawag dito, sabi ni Trillanes, parang by the billion din yung yung pumapasok sa mga account nila. Samantalang yung SALN, 88 million, tapos sinasabi nilang unexplained. Paano nangyari yun? At ito pa, sinasabi nila na inoferan daw si Madriaga ng 1 billion para umatras o iatras yung affidavit niya. What the? 1 billion? Mga dekalibreng mga abogado to, kaya nilang ipagtanggol yung sarili nila. Hindi naman sila basta-basta mga abogado lang. Tignan mo na ipanalo nila yung kay Luistro, di ba? Tinago pa.
Visit na Luistro yan. Ang kakapal talaga ng pagmumukha ng mga hinayupak na 'to, eh, 'no? Wala na silang binakbakan, kundi yung iisang tao. Nakakagera na lahat-lahat, nakakarambola na lahat-lahat. Sige, VP Sara, VP Sara, VP Sara pa rin. Yung mga OFW natin dun mangangamatayan na, eh. Nagugutom na din. Wala ng mga trabaho yung ilan. Tapos ipagtatabuyan pa ng Embahada ng Pilipinas. Ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo. Sa halip na magtrabaho kayo, iba yung inaatupag ninyo. Mga personal na interest ninyo, masiraan ninyo yung tao na pagdating ng panahon, kakastigo sa inyo, manlalatigo sa inyo. Takot na takot kayo, halatang halata, Mga hinayupak kayo.